Alright! Isang magandang Miyerkules sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok na ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, so I am very sure na ilan sa atin dito mga kababayan ay napaka-busy na. Ni-prepare ng mga pagkain, mga gift, kung ano man yan, kasi ito'y preparation para sa pagsalubong natin sa Christmas. Mamayang gabi mga kababayan, di ba? Sure na sure si Sir Ivan. At saka pasensya nga pala no, kasi medyo malakas yung sounds dyan sa labas mga kababayan kasi meron hong party. Yes, meron hong disco or street party mga kababayan. Siguro kasi party yan. So ganun ho, ka-busy at kabibo dito sa lugar ni Sir Ivan kapag Christmas season. Okay? So mga kababayan ko, advance Merry Christmas sa ating lahat. So before natin pag-uusapan yung mga napakainit na mga issue mga kababayan, for example, tungkol kay Harry Roque, tungkol kay Yuse Catalina Cabral, kasi meron po mga bagong information mga kababayan, and also pag-uusapan po natin, syempre, itong napakasinungaling na statement ni Sara Duterte, ang kanyang palusot mga kababayan. At saka pag-uusapan po natin itong ginagawang katarataduhan ng mga DDS na ginagamit nila yung video ni Dean Chase mga kababayan tungkol doon sa kanyang isinagawa daw na investigation or meron siyang interview sa isang lalaki na inerkilahan daw. Isipin nyo, inerkilahan daw mga kababayan ng worth $40,000 ng pamilya Marcos or ng first couple mga kababayan. Yung lalaki na gawaing mga hindi maganda mga kababayan, yung ganunan daw, meron ang ginagawa na ganyan sila si PBBM at saka si FL Lisa mga kababayan. Pero i-debunk natin yan. So before tayo pupunta doon sa mga mainit na issue, well dito muna tayo sa good vibes mga kababayan. Kasi meron pong ginawa na vlog si PBBM kagabi na Christmas, special na vlog ni PBBM. For more details, let's watch this. Sa dinami-dami ng problema na hinaharap natin sa opisina araw-araw, dumagdag pa sa iniisip ko itong mga tanong na natanggap natin. Kaya ngayon, susubukan natin sagutin isa-isa. Ano ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift? Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa nyo ba ito? Siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, siyempre, naka-smile ka. At saka, thank you. Alalahanin mo. Ito naman, kahit ano pa ang binabigay sa inyo, kahit meron ka na, ito'y galing sa puso nung nagbigay. Yan ang alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masayang. Ipasa nyo sa ibang tao na makikinabang doon sa magandang regalo na yon. Gaano kalaki ang tamang kuha ng Let's Plan? Pasko naman kumuha ka ng anong gusto mo. Basta yung mga nagdadala ng pagkain, damihan na lang ninyo. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta't nabubusog kayo. Again, Pasko naman Dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin iniisip na kailangan magpigil sa ating kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo para may baong pampauwi. Ano ang dapat sabihin sa kamag-anak kapag sinabi niya, uy, tumaba ka,
Madaling sagutin yan. Uy, tumaba ka. Oo nga eh. Ikaw din. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Oo. Hindi lang, Tumaba ka daw. ka malaki yung tiyan ko. Dapat naman, wala akong stress. Happy ako. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no? Obligado ba kaming magbigay ng regalo sa aming mga inanak? Pwede po bang Pwede po bang pagtaguan yung mga inaanak namin? Ay kami hindi namin pwedeng pagtaguan dahil madali kaming hanapin. Kaya kompleto ang listahan namin doon sa aming mga inaanak at marami-rami din. Ngayon, yung iba siguro, pag hindi nyo talaga nakikita na o hindi na kayo nag-uusap, pag may app, pwede nyo na i-Gcash yung mga regalo ninyo. Ngayon, mas madali na. Pag may potluck, ano ang luto dala-dala ni PBBM? Ang gagawin ko para makarami at saka madaling gawin? Spaghetti. Sana ay masaya at mapayapa ang inyong pagdiriwang kasama ang inyong mga kaanak at kaibigan. Sa pagkain, yung sakto lang po. Alam nyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At syempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay na mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas at Happy New Year po. Di ba ang ganda ng message at saka advice ni PBBM? So anyways, again mga kababayan ko, Merry Christmas sa ating lahat. So anyways, nawala basa-basa ko mga kababayan sa mga comment dito sa Facebook, doon sa Facebook at saka dito sa YouTube, meron kong nadaanan. Comment ho ng DDS mga kababayan. Tapos sabi niya, Christmas season daw, bakit paninira pa rin daw ang aking ginagawa dito kay Sara Duterte? Christmas na Christmas daw mga kababayan, naninira pa rin daw tayo kay Sara Duterte. Kailan nga ba bang siraan si Sara Duterte? I don't think so. At saka DDS, hindi paninira ang ginagawa namin kasi meron kami mga resibo, merong mga ebidensya. Unlike sa mga ginagawa ninyo, puro lang opinion, di ba? Puro lang opinion ang ginagawa pero wala kayong mga ebidensya. Di ba tayo meron tayong ipinapakita dito ng mga ebidensya, mga materials, mga video, galing ho yan mismo sa mainstream media. Ang iba raw, ang iba galing sa mainstream media. Pero at least, totoo ang aming mga sinasabi dito at merong dalang mga ebidensya. Pero ang mga DDS, wala, puro lang paninira. Di ba? So meron akong tanong. Dahil ang sabi ninyo na paninira ang ginagawa ni Sir Ivan lagi kay Sara Duterte, so ano ang tawag niyo dito sa ginagawa ni Dean Chase? I am sure na ilan sa inyo dito ay nakita nyo na itong vlog na ito mga kababayan. Diba galing ito kay Views and Opinion yata, Pinoy Views and Opinion na DDS vlogger. At saka ang ginagamit niya dito mga kababayan na material or video kay Dean Chase. So sabi dito sa caption na ginamit ni Pinoy Views and Opinion, video ni Lisa na walang panty daw. Video ni Lisa na walang panty. Actually, nakita ko ang vlog ni Dean Chase. At saka, dalawa yun eh. Dalawang video mga kababayan. Pero wala akong narinig doon, kahit konti, na sinabi ni Dean Chase na nakita daw ni Dean Chase yung video or meron nang sinabi si Dean Chase na walang panty si Evelisa mga kababayan. Diba gonggong talaga eh. DDS, hindi ba yan paninira? So ang ibig sabihin dito ng vlog na ito mga kababayan, kasi si Dean Chase meron siyang na-interview daw. Meron siyang na-interview. Yung lalaki na inarkila ni PBBM daw at saka ni Felisa para gawin nila na parang toy, parang SEX toy mga kababayan, yung ganun-ganun na mga ginagawa. Inarkilahan daw yung lalaki na yon at saka worth $40,000 US. So kung i-convert natin yan sa Philippine money mga kababayan, that is sa 2.3 million yata or sobra pa. So ganon daw kamahal ang lalaki na yon. Tapos meron pa silang kinuha na isa na lalaki na ganon pa rin yung trabaho worth $17,000 US. So itong si Dean Chase, meron siyang ginawa na interview pero palusot. Bakit palusot si Ivan? Kasi according sa kanya, supposed to be daw, harap-harapan niyang i-interview ang lalaki na yon.
Pero hindi nangyari mga kababayan kasi yung lalaki natakot daw na pumunta doon sa penthouse ni Dean Chase. Kasi days before mga kababayan, meron nang nangyari doon sa penthouse ni Dean Chase, nakaroon dito ng break-in or merong presahang pinasok ng tao ang lugar ni Dean Chase or ang penthouse ni Dean Chase. So according sa kanyang palusot mga kababayan, siya daw dito yung target ng lalaki na yon. So yon ang kanyang drama. So para maintindihan natin mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo ng konti. Konti lang naman tong clip ni Dean Chase. For more details, let's watch this. I know that I have posted a couple of weeks ago that we were supposed to do a live interview with Mr. T. That's the code name of Mr. Tubig. That's the name that we have actually agreed upon na gagamitin namin sana sa live interview namin. A couple of weeks ago before Mr. T actually arrived here, when we started talking about the possibility of doing a live interview, tell all on what had happened on one of the sex parties that, Lisa Tanas and Bangag had actually done. And we were lucky enough to have gotten in touch with one of the attendees of those parties. And yun na nga, gusto sana namin mag-live interview, pero when I told him about the break-in na nangyari before he arrived here in Los Angeles, I'm going to show you the picture. Someone had actually broken into the penthouse unit, and nireport na namin ito sa police, and we have already reported to the landlord, but we have not actually linked it to what's been happening and of course what I've been doing on the internet as well, because we really don't want that kind of attention for now. But we have already reported it to the police, and yun na nga, medyo natakot siya. And only recently, in the past few weeks, that we've been trying to figure out the logistics of the interview that we were supposed to do. Mr. T had actually realized that the thing that we are doing is really heavy. We really wanted to... Maharlika actually told us to tell the FBI what's going on, but Mr. T... he doesn't want to do anything with a murder case, and as a matter of fact, takot po siya sa mga nangyayari these past few days. And yeah, that's what's been happening. For now, we are safe, but it's a lot. A lot has been happening po, lalo na po nung pagkamatay ni Miss Cabral. We think that they are really trying to do a major cleanup po sa image ni Bangag and ni Lisa Tanas. What we can do for now is that I'm going to show you a couple of clips from the interview. I will be changing Mr. T's voice in the interview as well as he requested. Just so the audience would know who we are talking about. We are talking about Bangag and Lisa Tanas, right? Okay, please continue. So, yeah, I realized you were talking about them and had seen how the media in the Philippines was deliberately not covering the story and how their supporters were saying you were spreading fake news. I just knew I had to reach to you to let you know that I believe you, such that I've been an active participant on one of their parties. Now, Mr. T, can you please take me back to how you have gotten into this deal with them? Okay, I remember it was towards the end of November 2023, during the San Francisco Festival of Light. I got a text message from one of my guy friends that a couple was looking for a second guy to attend a private party. I immediately knew what they were looking for. I remember they were having a hard time finding the guys because the guys needed to sign an NDA. An NDA, a non-disclosure agreement, right? Yes, and guys don't want to deal with that kind of drama. Opo, tama po ang narinig nyo sa sinabi po ni Mr. T. Their encounter happened last November of 2023. Now, I did a little bit of research kung ano pong mga pangyayari, kung totoo po bang pumunta po ba dito si Lisa Tanas at si Bangag sa San Francisco during that time. Yes, indeed, that was the time when APEC Summit occurred. Yun po yung pumunta po dito sa United States ang mga world leaders to talk about the possibilities of having partnerships and peace talks po within countries. And not only that, I believe they made some side visits in Los Angeles and Honolulu, Hawaii as well. Now, sana po, kasi ito po yun eh. Okay lang po sana if they are private citizens.
Wala akong pakialam kung anong ginagawa nyo sa loob ng kwarto nyo. Kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Kung kayo ay private citizens. Pero 2023, that was when you were already elected as president. Isipin nyo dyan na pupunta ang mga taxes natin sa mga kapritsyo nila. Binayaran si Mr. T ng $40,000. If you're going to calculate that, that's 2.3 million pesos. Today, that's today But if you're going to go back, 2023 of November, that's way more than 2.3 million. At hindi lang yan. May binayaran din sila na isa pang lalaki na 17,000. That's $17,000. Grabe. Sinusuportahan natin ang mga kapritsyo nila. And this needs to stop. Kailan po ba tayo mamumulat? Grabe ng pinaggagawa nila. The first time na pumutok itong issue na to ni Mr. T, patay mali siya sila. Hindi nila in-address kasi alam nila na makakasira ito sa kanila. If they're going to talk about it, kung papatulan nila, they are just going to fund the issue. And that's what they're trying to avoid. O, di ba? Drama, mga kababayan. Tingnan nyo, ipinapalabas niya na meron daang taong magtangkang tigiin siya, mga kababayan, kasi marami siyang alam. Di ba? Drama na drama talaga eh. At saka di ba na banggit niya ang pangalan ni Maharlika? Kasi since the beginning, involved naman talaga si Maharlika. Di ba napag-usapan na natin tong si Dean Chase for how many months ago? I think mga 7 months ago or 8 months ago. Napag-usapan natin tong si Dean Chase. At saka naipakita ko sa inyo dito na merong picture na kumalat na nagkausap. Nagkita si Dean Chase at saka si Maharlika. At meron pa nga silang, di bang, kontrakta, mga kababayan. Nalalaban natin yan. Kaya lang, nung binalikan ko ang account ni Dean Chase, wala na doon ang mga pictures nila ni Maharlika. Tinanggal niya, mga kababayan. Parang walang ebidensya. Pero nung time na yun, na napag-usapan natin itong si Dean Chase, meron ito napakita dito na picture na merong pinirmahan na kontrata itong si Dean Chase. Ibig sabihin, kinontrata siya ni Maharlika, mga kababayan, para lang sisiraan ang first couple. Mga DDS, hindi ba ito paninira sa isang tao o sa isang pamilya? Diba? Gunggong talaga eh. Tapos maniniwala tayo, mga kababayan, na si PBBM at saka si Felisa nag-arkila ng lalaki para gawin nilang SEX toy. Diba? Napakalabo talaga eh. Ito'y malaking kasinungalingan. Unang-una, hindi biki si PBBM. Hindi bakla si PBBM, DDS. At saka bakit naman nila gagawin yan? They are happily married couple. Unlike kay Digong, hindi happy ang kanyang married life kasi papalit-palit siya ng mga babae. Pero si PBBM, ang ating presidente, napakaseryoso niya, napaka-loyal niya at mahal na mahal niya si FL Lisa. Diba? Tapos gagawin nyo itong mga ginagawang kataratuhan ninyo para lang sisiraan ang first couple. Mga DDS, alam nyo ba na bakla itong si Dean Chase? Alam nyo ba yan, mga kababayan, na bakla itong si Dean Chase? Diba lalaking lalaki talagang purmahan eh. Malaki yung muscles, diba mapurma parang lalaki. Pero kumakain pala ng itlog na may hotdog. Ito ay literal ho na biki, mga kababayan. Pero at least, aminado siya. Pero si Harry Roque, in denial pa rin. Nakitang-kita natin na mas biki patingnan si Harry Roque kaysa dito kay Dean Chase. Diba? Si Dean Chase, mga kababayan ko, siya ay married yata. Married siya ng isang lalaki. Meron siyang kinakasama na lalaki. At saka itong picture na ito, mga kababayan, ito ay before na hindi pa nagkaproblema ang kanyang account. Pero ito ay aking na-screenshot. At saka naalala ko, ito po ay aking na-save, mga kababayan. So meron ito ebidensya na itong si Dean Chase, meron siyang kasamang lalaki. So ngayon, babalikan natin yung kanyang sinasabi na in-interview na si Mr. T daw or Mr. Tubig na inarkilahan ng pamilya Marcos para gawing SEX toys, mga kababayan. Okay? So, di ba nakakaduda talaga? Unang-una, wala tayo nakita doon sa dalawang videohan ni Dean Chase kasi mahaba yung una, mga kababayan. Yung ginawa niya na interview doon kay Mr. T, 16 minutes yun. Pero pinutol ko na lang kasi nga gin-summarize naman ni Dean Chase doon sa kanyang pangalawang video. So pinutol ko na lang yun. Pero doon sa kanyang unang video, mga kababayan, hindi natin nakita na meron siyang in-interview na lalaki.
Yes, merong boses. Iniba ang boses, parang ginawang robot yung boses mga kababayan, pero wala tayo nakita. Na for example, di ba kapag interview na ganyan, may nakita na tao, blur yung mukha. At saka iniba yung boses mga kababayan, pero walang ganoon talaga eh. Si Denchis lang ang ating nakita doon. So yun ay kadramahan, yun ay stage DDS. At saka klarong-klaro naman kung sino ang kanyang kakontrata dito. Isipin nyo, merong partner na lalaki itong si Denchis. Siguro DDS ang kanyang pinasagot doon or kanyang in-interview doon daw, hindi kaya ang kanyang partner lang. Diba DDS, isip-isip. Hindi kaya ang kanyang partner lang ang kanyang pinasagot doon or kanyang in-interview doon? Siyempre, bakit ba siya kukuha ng ibang mga dami, ng ibang mga tao or aktor, para sa kanya na lang ho lahat yung pera na kinontrata siya ni Maharlika. Sa kanya na lang lahat yon. At sa kanyang ginamit na aktor, siguro ang kanyang partner. Nag-gets niyo ba? Si Sir Ivan, mga DDS. Diba? Hindi naman tayo tanga. At saka napaka-imposible na gagawin yan ng pamilya Marcos. Diba? Sir, pitikin ng mga tinga nyo eh. So anyways, forward tayo. Dito tayo sa usapin kay Sara Duterte kasi nga diba siya ay merong sinabi si DILG Secretary John Vic Remulla na daw according sa warden ng BJMP mga kababayan na binisita daw ni Sara Duterte ay hindi si Ramil Madriaga, kundi si Arnie Tevez, mga kababayan. According ho yan kay John Vic Remulla, kasi yan ang sinabi sa kanya ng warden at saka pinakitaan daw ng logbook, mga kababayan. So ang binisita daw ni Sara Duterte doon sa BJMP ay si Arnie Tevez. Isipin nyo, si Arnie Tevez. Di ba ang kaso ni Ramil Madriaga ay kidnapping? Pero ang kaso ni Arnie Tevez, di ba siya po ay idineklarang terorista? At saka ang kanyang kaso mga DDS, grabe ho, hindi basta-basta itong si Tevez. Kasi ang kanyang kaso, 10 counts of tigi, 12 counts of frustrated tigi, 4 counts of attempted tigi. O di ba hindi basta-basta mga kababayan? So mas pinili ni Sara na bisitahin daw itong si Arnie kaysa kay doon kay Ramil Madriaga. Pero yan po'y nakakabahala. Bakit? Kung totoong kinausap ni Sara Duterte itong si Arnie Tevez, ano kaya ang kanyang ipapagawa? Ano kanya ang kanyang pakay kay Arnie Tevez? Parang nadulas ka si Ivan. Diba delikado talaga eh. Siyempre si Arnie Tevez maraming koneksyon yan. Ano kaya ang kanyang ipapagawa ba? Or pakay doon kay Arnie Tevez, di ba? Nakakatakot talaga eh. Yan ay nakakabahala at dapat yan iimbestiga mga kababayan kung ano ang napag-usapan ni Sara at saka ni Arnie Tevez kung yan ay totoo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kababayan itong interview ng abogado ni Ramil Madriaga. For more details, let's watch this. Attorney, reaction po dito sa nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na ayon kay Remulla is ang dinadalaw ni Vice President Sara Duterte ay si Arnie Tevez at hindi si Madriaga. Actually, ang request namin doon sa mga ibang kaibigan ko is reviewin mabuti yung CCTV. Kasi 2 days ago nag-visit ako kay Ramil. Ang sabi niya, attorney, hindi pumasok dito sa loob ng visiting room si BP. Pinatawag lang ako sa labas. Doon malapit sa gate at nakatayo lang silang nag-usap. So, yung visit naman ni BP Sara kay Arnie Tevez, ang info na matagal na namin alam yan actually, at least nanggaling na lang sa DILG, nabalitaan na namin yan na dinadalaw talaga ni BP Sara si former Congressman Tevez. Alam na namin yan. I think yung first visit was September 9, 2025. Yung visit naman kay Ramil is that pinapanindigan niya, sa gate lang sila nag-usap, may tolda pa nga, around 3 to 5 minutes lang. So, kung na-capture na CCTV yun or hindi ko masasagot yan kasi yung dating warden dyan, na-relieve na, hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero nando tayo sa denial ng isa, doon sa categorical identification ni Ramil, na talaga nag-usap sila ng mga 3 to 5 minutes lang. Okay, attorney, ano naman po yung inyong reaksyon dun sa sinabi ni VP Sara na gusto lang din daw po makalaya ni Madriaga sa kulungan kaya siya lumutang? Yung kanyang insinuation na meron trade-off,
hindi ho mangyayari ng ganon-ganon yan. Kasi remember, ang nagpo-prosecute po ng kidnapping, si Attorney Harry Roque, na dinimanda naman ni Ramil Madriaga sa ombudsman at ng kanyang pinsan ng Anti-Torture Act, tapos yung mga farmers ng falsification of documents, etc. So, tuloy-tuloy yung kidnapping, separately aandar yon. Iba naman tong problema isinampa namin sa ombudsman para imbestigahan nila. Remember, nag-request pa lang kami sa ombudsman na imbestigahan nila si Ramil, puntahan nila doon sa BJMP, i-double check nila yung mga salaysay. At the same time, requesting na rin kami sa ombudsman na masabihan nila at ma-forensic yung 3 mobile phone ni Ramil para magpatunay ng kanyang mga sinasabing delivery ng pera, pick up ng pera sa iba't ibang location. Yung sa politika, labas po kami dyan. Kung papansinin niyo po, lumabas po kami dyan. Wala po kaming endorser ng kahit sinong politiko. Nilabas po namin yan. Nagkataon lang na magpapile yung plunder. I think nauna pa nga kami maglabas yan bago yung plunder. And kung re-reviewin niyo yung plunder complaint, wala ho dyan yung affidavit ni Ramil Madriaga. Independent pong gumagalaw yan. Ano po ba yung sinabi sa inyo ni Ramil Madriaga? Bakit ngayon siya lumutang? Bakit ngayon siya lumutang? Sir, Well, attorney. masama ang purpose niya talaga na meron siyang sulat kami sa akin is that gusto niya talaga matigil yung galawang pera, lalo na yung masamang epekto ng Pogo money, tapos yung mga perang gusto niyang ilabas yung mga ginawa niya, kung sino-sino yung mga pinagdadalhan niya ng pera, kung sino yung mga politiko. Last visit ko, meron pa siyang binanggit na congressman at 2 senador na pinagdala niya. I think 4 na congressman at 2 senador yung pinagdala niya ng pera na Pogo money. Yun ang objective niya talaga. So ngayon, alam ng pamilya nila na mabigat yung ginagawa niya. Pero sabi nga niya last time na nag-usap kami, ito lang Sabado lang, there's no turning back. Sabi niya, attorney, tuloy-tuloy na po yan. Tungkol din po dyan sa mga Pogo money, sinabi niyo po kasi sa isa niyong pahayag na sana po ay ifa-forensic din yung mga mobile phone ni Madriaga para mapatunayan nga itong mga alegasyon na galing sa Pogo money ang mga campaign funds umano ni VP Sara. Ano po ba yung laman nitong mga cellphone na to? Ano po ba yung mensaheng makikita natin? Ang sabi niya, lahat ng mga utos sa kanya, gumawa siya ng diary doon sa iPhone na binigay sa kanya ni former President Duterte. Yun daw ang turo ni Digong sa kanya para hindi mabasa ng asawa niya. Nandun daw din yung mga photos ng mga coaching kinuha niya na naglalaman ng pera, kung saan niya iniiwan sa mall, pinipicturean niya. Marami daw picture yun from 2018 to 2023, madami daw yun. So, sabi niya, basta ma-forensic yan, attorney, makikita mo lahat ng litrato dyan. So, yun gusto namin mabuksan. Speaking of ebidensya po, meron pong mga kumakalat na mga larawan, video. Pwede niyo po bang ipaliwanag ang detalye sa naging dahilan ng kanilang meet-up or pagtatagpo? Well, yung pictures na yon, lumutang na yun, matagal na, no? Yun yung during the campaign noong February 6 or 7, 2022, yung campaign sa presidential and vice presidential election yon. Sinabi sa amin ni Ramil na hanapin namin yung Facebook ng Isip Pilipinas Movement Matnog Sorsogon. Wala kami makita. Nakita namin yung sa Bicol, pero deleted na yung video na yon. Nagkataon lang na may masipag magganap, nakita sa YouTube yan. So, yung pictures kasi ang laging katwiran ng mga politiko natin. Maraming nagpa-picture sa akin, nakatayo ako. Alam mo naman, pag politiko ka, maraming tumatabi sa paligid mo. Pero yung video na yon, sabi nga namin sa law, the video speaks for itself. Kita mo naman yung madidinig mo yung tawag na nung nag-aayos siya ng kanyang buhok, nung bandana sa ulo, kinuha niya yung bandera at ang sagot niya, Sir Ram. May malambing pa yun, Sir Ram. So, hinahanap niya si Ramil para i-turn over niya yung flag. Ang konteksto daw nun, according to Ramil, is that, parang salubong dahil tatawid na ata sila ng campaign sa Luzon, parang ikaw na bahala sa akin. Madidinig mo yun, sabihin ng mga kasamahan, Kuyaram, hinahanap ka ni Mayora. So, pagkakilala talaga sila. So, yung sinasabi niyang hindi ko kakilala yan, na-proven namin na magkakilala sila. Kasi may video na yun nagsasalita ng Sir Ram. Pwede bang hahanapin mo yung tao at iti-turn over mo pa yung bandera? So, tayo nung humusga doon sa video na yon. At meron pa kaming second video, yung isang farmer na sinamahan ni Caramil doon sa isa sa bahay na tinutulayan ni Bibi Sara. Talagang nakadiretso hanggang bahay si Ramil at ipapamit niya sa mga farmers, pero hindi sila naharap dahil may appointment daw. So meron kaming video footage ng campaign na yan, meron pa kaming isang leader ng farmers sa Bataan
na nagsasabing talaga nag-uusap sila dahil mismong pumunta sila sa bahay ni VP Sara. Dahil nga patuloy po yung paninindigan nyo na matagal nang magkakilala si Madriaga at si Vice President Sara Duterte, pwede nyo po ba kaming bigyan ng timeline? Gaano na ba sila katagal magkakilala? Kailan po yung yung unang pagkikita nila? Ang base sa recollection pa sabi David na wala sa kamay ko ngayon, 2018 yon. Tapos naging malapit na sila. Ang sabi pa niya sa akin nung isang araw, inaanak niya yung panganay ni VP Sara. Yung, pardon my word, yung sabi niya yung adopted daw. So I was not able to get the name. Tapos yung panganay daw na anak ni Attorney Kilala, si Raya, ninong siya at ninang si VP Sara. Pero hindi siya umaaten ng mga pinya kasi nga member siya ng Iglesia ni Cristo. So yun, dalawang personal relationship yun na sinabi niya sa akin ng Sabado po. Para mas mapatunayan po yung connection ni Vice President Sara Duterte at Madriaga, bukod po ba sa mga picture at video, may iba pa po kayong resibo o katunayan na pwedeng mailabas para ito'y patunayan, attorney? Sa ngayon po, antayin na lang po muna namin ma-forensic yung mobile phone niya. Baka marami pa siyang pictures po. Kasi sa Facebook, nahirapan na kami maghanap, nadidelete. Buti nga po yung video na kumalat sa social media, nakita pa namin sa YouTube po. Okay, attorney, ano naman po yung update sa affidavit na ipinasa nyo sa ombudsman? May Sa update ngayon na po po, ba? dahil Christmas season na, inaantay pa rin po namin kung ano magiging action nila doon. And we're just hoping na sana po magpapunta ng representative ang ombudsman part ng kanilang fact-finding investigation. Pwede po nilang isampina yung cellphone, the way na sinampina nila yung mobile phone and other gadgets nung isang USEC na namatay po. Kaya po nilang gawin yon. Nasa court lang naman yon. Pwede rin gawin po ng NBI yon, nahihiramin, ikakopy yung laman, and then itatapusan na yung forensic examination sa opisina ng NBI. With the proper procedure ko, magbubuksan po yan. Alam nyo, talagang nakakatawa no, itong ginagawa ni Sara. Dininay niya itong si Ramil Madriaga na hindi niya kakilala. Pero ang daming mga ebidensya Ang dami kasing ebidensya na magamit na ito'y napapatunay na makakilala talaga si Sara Duterte at saka itong si Ramil Madriaga. Pero todo deny pa rin ito si Sara. Kasi yan siguro ang advice ng kanyang legal team doon kay Sara na dapat i-deny niya na kakilala niya itong si Ramil Madriaga. Pero alam niyo mga kababayan ko na tayo ay mas magugulat kung si Sara ay magsasabi ng totoo. So totoo lang, tayo ay magugulat na ito si Sara ay magsasabi na totoo. Bakit? Kasi sanay na sanay tayo sa kanyang kasinungalingan. Diba? Sakto ba si Ivan mga DDS? So anyways, before tayo mag-jump sa next topic natin, well, i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan ang una sa ating listahan, si Sam Pagita. Mayroon siyang 18 na mga comments. Nandyan rin si Tess Paraon. Mayroon siyang 18 na mga comments. Jima Camarines. Mayroon siyang 11 na mga comments. Nandyan rin sa Monets Borromeo. Mayroon siyang 9 na mga comments. And Trinidad Minoza. Mayroon siyang 8. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment, si RNMSN 2006 from Los Angeles. Nandyan rin si Annette Aligring, Mariluz Sipalikting, Maria Marilyn Imbido Bautista, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Tess Faraon, Leonardo Manansala, Milet Miles, Nestor Potian from Norway. Nandyan rin si Norma Antido, Merna Bardon, Rica Marochida, hi to Marinel Bascos from Dubai, Rosenda Aunzo, Joseph Magalyon, Hop Shinobi from South Korea. Nandyan rin si Gina G, Ralis Carlinga, Emmy Mapalat, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay, so mga kababayan ko, since nabanggit natin or nabanggit doon sa sa interview kay Attorney Palad, itong si Harry Roque, well, pag-uusapan muna natin ito si Harry Roque. Kasi alam niyo mga kababayan na merong lumabas na balita, di ba alam na ho natin, na itong si Harry ay nandun sa Vienna, sa Austria. So si Harry Roque pala mga kababayan ay hindi tinanggap ng mga hotels doon sa Vienna. Hindi siya tinanggap. Bakit? Kasi wala siyang passport mga kababayan. At doon ko yan nabasa sa mga comment doon sa mga post ni Harry Roque.
Kaya naman pala, itong si Rocky ay wala siyang upload, wala siyang live, mag 2 days ago na yata, wala siyang live mga kababayan. Kasi yung mga upload niya, yan yung mga luma niya na live. Ginawa lang niya na parang konti na clip mga kababayan, tapos merong mga captions, di ba? Yan ay luma niya na live. So, 2 days ago na, wala pang live itong si Harry Roque. So, I'm digging deeper. Kaya naman pala, doon siya nakatira mga kababayan sa kanyang kakilala na DDS na siguro may-ari ng restaurant. Kasi restaurant pala yung kanilang pinagtambayan mga kababayan. Kung saan sila nag-Christmas party, restaurant pala yun. At saka may-ari daw doon mga kababayan ay Pilipino. Isang DDS. Siguro nakapangasawa ng taga-Bena. Kaya meron silang negosyo na restaurant mga kababayan. Doon nakituloy itong si Harry Roque. Sana uuwi na lang ito si Roque kaysa tago siya ng tago dyan sa Bena. Kasi nga diba itong si Roque na-deny ang kanyang application ng asylum doon sa Netherlands kasi mali daw ang kanyang pinuntahan na lugar mga kababayan. Kasi nga diba, according ho sa rules doon sa Europe, kung ikaw ay mag-a-apply ng asylum, dapat doon ka sa lugar saan una kang pumasok sa Europe. In that case, doon siya kasi una pumasok sa Vienna, mga kababayan. Diba doon siya nag-apply ng visa na Schengen? So, doon daw pwede mag-apply ng asylum. Hindi pwede sa Netherlands. I have a feeling na hindi ito aaprubahan ng taga-Bena ang application for asylum ni Harry Roque. Bakit sa Ivan? Kasi ito'y mababasa na ng taga-Bena na meron nang naghahanap kay Harry Roque. Hinahanap na siya ngayon ng Interpol. Pinaghahanap na siya ng otoridad ng Pilipinas at yan ay malalaman ng taga-Bena. Diba? So much better uuwi na lang si Roque dito sa Pilipinas at harapin niya ang kanyang mga kaso. Okay? So dito tayo mga kababayan sa kaso ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Alam niyo ba mga kababayan na meron na hong nailabas na kopya ng CCTV ang mga mainstream media. At saka dito na tinalaman na itong si Catalina Cabral, siya ay nagkaroon ng depression kasi merong nakita ang NBI doon sa kwarto kung saan tumuloy itong si Cabral before siya namatay mga kababayan. May nakita kasi doon na antidepressant na drugs or medicine. Ang ibig sabihin, meron ng depression itong si Catalina Cabral. At saka tama tayo. Di ba sinabi na si Ivan? Di ba sinabi ko yan na baka itong si Catalina Cabral ay nakaroon na dito ng depression. Kaya siya ay naipit na, siguro hindi na niya alam ang kanyang gagawin. At saka ipit na itong si Catalina Cabral kaya nagkaroon siya ng depression. Alam niyo rin ba na according ho kay DILG Secretary John Vic Remulla na hindi bababa sa 20 billion pesos ang asset nitong ni Yusek Cabral mga kababayan. Isipin nyo, 20 billion pesos, tayo mapapaisip, saan kaya galing o saan yan kinuha ni Cabral mga kababayan? Diba? Malaking katanungan yan. Saan niya nakuha ni Cabral ang ganon kalaki na asset? Isipin nyo, hindi bababa sa 20 billion pesos. So dito muna tayo sa CCTV na nakuha ng ating otoridad tungkol dito sa sinagawang investigation kay Yusek Catalina Cabral. For more details, let's watch this. Kaugnay naman ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa bangin. Sa CCTV video ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, makikita ang huli niyang sandali bago natagpo ang wala ng buhay. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador matapos isilbi ang subpoena sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto, sunod na makukunan ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in ito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya nito sa kanyang suite, bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon.
Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Pagkatapos ay magkasunod na silang lumabas. Makalipas ang ilang minuto ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon Road. Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Nang imbestigahan at halugugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play, sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral, kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para ito'y makuha. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Kasama sa mga unang inimbestigahan ang driver ni Cabral, pero sa ngayon, absuelto raw siya, sabi ni Rimulya. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Sa pagsusuri sa biometric features ni Cabral, nalaman na sa kanya talaga ang katawan na natagpuan sa bangin sa Cannon Road. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Ayon kay Rimulya, base sa postmortem examination, the postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her, the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. Sabi ni Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakita ang katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. And it was apparent in that moment that I think her shoes were separate from the body, na tinanggal niya talaga sapatos niya bago siya tumakbo. At tumalon. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Okay, so dahil doon sa CCTV na nakita natin mga kababayan, alam nyo ba na na-debunk doon ang mga paninira ng mga DDS? Ano yun sa Ivan? I am sure na nabasa nyo yung mga comment ng mga DDS na bakit iba daw yung sinuot ni Yusek Cabral na sandal nung nakaupo pa siya doon sa bato kaysa doon sa crime scene na kung saan nakuha na yung bangkay ni Yusek Cabral. Di ba merong nakalagay doon na nakita natin na kulay pink na crooks mga kababayan? Doon dala na siya ng mga rescuer, di ba? Merong kulay pink na crooks. At saka sabi ng mga DDS, bakit iba daw na sandal yung nakita nila nung nakaupo pa doon sa taas itong si Yusek Cabral. Doon sa CCTV, na-debunk ang mga paninira ng mga DDS. Kasi nakita natin doon sa CCTV na kulay pink na crooks ang kanyang suot doon mismo sa loob ng hotel. 'Di ba? Ito kasi mga DDS, no, puro lang paninira kaagad eh. Puro lang kasi jump to conclusion. Basta lang makapanira mga kababayan, 'di ba? And also, ipapakita ko rin po sa inyo itong interview kay DILG Secretary John Vic Rimulya kasi dito niya i-reveal kung magkaano yung asset
ni Yusek Cabral. For more details, let's watch this. Pwedeng pakituloy yung kinekwento nyo, yung Tara system. That's why you came to that theory na hindi bababa sa 20 billion yung assets ni Yusek Cabral. Over the last 10 years, andyan siya. Over 300 billion, over 400 billion yata ang pinirmahan niyang mga contract. If you can imagine, yung 5% lang ang dumain sa kanya dyan. Kasi ang taataran nila dyan, according to reports dun sa ICI, 25% kay Saldico pa lang yun. Tapos meron contractor's profit. Yung Saldico, nagbibigay yan. Siyempre, Kochaba yan eh. Yung contractor, nagbibigay yan. I would think it's more than 5%. And that goes for all the roads too. Lahat yan kasi, hindi mangyayari kung hindi dadaan sa kanya eh. She was the architect of the entire DPWH. Sa pagkakaalam nyo, paano siya naging architect? Paano nyo na-assume yung ganong position po? At hindi na siya bumitaw? Parang music for planning siya panahon ni TRRD eh. Parang doon siya pumasok doon. And when you become music for planning, it is the most lucrative position in the government. Talo customs, talo kahit ang sabihin mo, customs ka, mababait na mga tao ngayon. Lalo lahat, walang sinabi ang lahat dyan. Ito na ang premier position in the entire government as far as juicy is concerned. Ayun na. So, and it became so normal that they thought it was legal. Ganun na nangyari doon sa kultura sa loob ng DPWH. So kung gusto mong karakutin yung pera ng bayan dyan sa DPWH, this is the position that you would want. Kung gusto mong yumaman ng bilyon-bilyon, ito talaga ang pinag-aagawan yan para makuha talaga yan. USEC for planning of DPWH. Yung ganyan po, kasi marami sa mga kababayan natin na frustrate dito sa flood control investigation. Marami nababagalan. Pero I know na nababanggit nyo na rin po ito publicly and also by your brother, si Ombudsman Boying. May ibang ruta na pwedeng gawin, diba? Civil forfeiture. Can you talk about that? Yes. Somehow it won't match. There is no such thing as a perfect crime in this case. From what we have gathered, there's a house in Forbes Park. There are houses in Forbes Park. There are properties all over the Philippines. Yan, the hotel is one of them. There are accounts. Ang dami niyan eh. So, somewhere along the way, it will not match with her SALN. And now they will always hide behind the veil of corporate secrecy. May mga corporations yan. Pero along the way, nakikita rin naman ng ICI at ng Ombudsman kung nasaan yan. They have pierced the veil of corporate secrecy. Nakita na nila. And I think pretty soon na establish na lang yung trail papunta sa lahat ng assets niya. Kay Yusek Cabral po ito, yung binabanggit ninyo? Yes, kay Yusek Cabral, yes. You mentioned the house in Forbes Park. How many houses are we talking about? As much as 2. We're gonna investigate. We're gonna go to the Forbes Park Association at ISPO. Look at the transactions in the last 10 years and see kung sino yung mga applicant niyan. Nakikita mo naman kung sino ang architect malapit sa kanya, kung nag-apply siya ng, kung nag-apply siya ng sticker ng kotse sa Forbes Park sa address na yon, it's a tell kung siya yung gumagamit. Kasi it's a very convenient thing to have sticker ng Makati. So, titignan namin yan, di ba? That is a tell already. Kung kumuha siya ng sticker sa address na yon, there is already a conclusive link kung bakit siya nakakuha ng sticker doon. So, we would think makikita natin yan. Okay. Aside from the at least 2 houses in Forbes Park na nabalitaan ninyo, ano po yung mga properties ni Cabral na I don't have it with me right now. Pero I heard there's another hectare here in Manila. Ang daming dumadating sa amin. Of course, the burden of proving it is with the Ombudsman and the PNP and the CIDG and the NBI. Pero talagang hukayin namin yan. We will make sure that every single peso goes back to the Philippines. So definitely ina-assess yun na po yan, and then ang isa sa mga tumbok po niyan ay civil forfeiture, tama po? Yes, ayun ang aim dyan sa lahat ng mga guilty rito, civil forfeiture. If she is gone, it does not extinguish her liability
from the crimes that were committed. So civil forfeiture is the next route na pupunta. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Tinkerbell, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Ashin from Greece, Annabel Alipio, Tony de los Reyes, Josephine Gallego. Kasama rin natin si Rosalinda Ilopre, Evelyn Garcia, Christina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Nandyan rin si Virginia Suitos, Melinda Sabino Salvador from Las Vegas. Nandyan rin si Elizabeth Bacolcol, Romeo from Lancaster, California, Rowena Takimura, Eliza Acera. Nandyan rin si Cesar Palacio, Blues to Fall, Iba Narita, Salvi Caparanga, and Haitsu Juanito Baltasar. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. What should happen coming 2028? What should the opposition... Okay, let's start with you. Start of the show. You were there sa EDSA, and there's a debate. Trillanes Kapan was telling me his problem was that feeling niya sabog yung organization. Hindi dapat may program sa 10, 1, 2, 3, 4. Dapat sabi niya, isa lang, 4 to 8. Andun na yung band, andun na yung artista. Concentrate forces. Basically, don't spread your... Very military. Like, concentrate forces, show force. Others would say like Ronald, you also talk to him, hindi, tingnan mo yung nationwide. Oo. And then there's a third school of thought, baka Mark will agree with me or no, is, hindi, yung iba naman sabi na may nangyari naman in fairness kay BPM, may konting galaw, may ganun, wait and see ang tao, tsaka magka-Christmas na. So, you tell us, what is your rate? Because you were there on the ground, bro. Yeah, I think before naman na nangyari yung last rally, yung November 30, sinabi ko na that I don't think it'll be as big as the September 21 rally. Pero ang laki nung agwat bro. Yes, Puno because yung September, so bro. We all saw it. There are two factors Number one, yung mga pumunta September 21, parang sabi na, I did my job. Okay Which is wrong. You shouldn't be like that. Not saying it's right or wrong. I'm just saying that is what people were thinking. That is the truth. Na may iba naman doon. Ako na yung pumunta last time, may iba naman pupunta siguro sa November 30. Ngayon, then the other thinking naman is gumagalaw naman yung gobyerno, nakinig na. So tingnan natin, antayin na lang natin. Kaya chill muna tayo. So those are two factors that led to people not going to the November 30. And let's be honest, the first one also left a bad taste in your mouth. Bakit? Kasi nung nakapunta ka ba doon? Yes, September 21. Alam mo yung problema doon pagdating mo? Lahat sinabi, asan tayo pupunta? Hindi ko makita yung stage. Yeah, medyo... Ang daming nagtaka kung nasan yung stage. Pati ako, hindi ko makita yung stage. Nakita ko na lang may mga DDS na nakaitim dyan, sumisigaw. BBM na sign! Talagang pabagsakin ng gobyerno. Sino to? Mga DDS to. So, nakakawalang gana and it left me wanting. And then doon sa Menjola, nagkaroon ng gulo. Nagkagulo. And then ito pa pala. Then there was that rumor going around na magkakagulo daw sa November 30. Sobrang lala nung rumor na yun na pati si Richard Haydarren ayaw bumalik ng Pilipinas. Kaya siya mismo natakot. Sabi niya, hindi ako babalik kasi magkakagulo. That's how credible this rumor was. Ronald Llamas pa yung pangalan. Ang galing Galing ni Ronald Llamas yung kape sa'yo. Yeah, pero hindi. Akala ko, kaya ayaw niyang bumalik sa Pilipinas kasi pagbakasyon na. Pabakasyon na yung November 30. November 30, bakasyon, Christmas. Hindi, dahil ang mahal ng ticket, dahil pabaksak yung peso, dahil sa gulo na nangyari. Hindi ko na ma-afford yung kaya nga makauwi-uwi ngayon, di ba? Uy, pero yung sa organization, nagtataka din ako, bakit isa lang yung stage? Considering last minute ka. pag rally ni Lenny, ang ginagawa mo yan, pag expected mo, malaki yung crowd, meron kang parang satellite TV, or and a satellite stage. Kulang, nung September 21, kulang pa. September 21 kasi, akala nila okay na yon. Yun kulang. And in the end, plus, iniisip nila, they were being considerate of EDSA na para hindi, kasi sabi ng police, hindi pwedeng mag-obstruct. So, iniisip nila, hindi, dito na lang daw lahat sa White Plains. But in the end, nag-obstruct sa EDSA. Exactly. So, ngayon, yung pangalawa November 30, sabi nila, sigurado mapupuno naman yung EDSA. So, naglagay na sila ng TV, even on EDSA. Ang problema ngayon, hindi naman napuno EDSA. Northbound was still moving. Actually, everyone was walking on the sidewalk. Unlike the first one, everyone was on the street. So, yun ang pinagkaiba. And, nasabi mo yung mga factors pero ang hindi mo nasabi, yung sinabi ko kay Richard, I think merong impact yung holiday season. Yung November 30, holiday siya, tapos December, yung mood ng tao medyo papasko na Aside sa, may nakikita silang onting galaw, kay BBM, sa admin, those are all true. I also agree with that. Pero yung holiday season, I think medyo naka-affect din talaga yun. Pwede. I mean, yeah, you can. I mean, there's a lot of factors. Yun ang point lang natin. Multi-factorial. Yes, but having said that,
meron pang EDSA anniversary, People Power anniversary on February 25. So apparently magkakaroon ulit ng isa pang demonstration. Yes, at that time. Pero sa akin again, let's see what happens between now and Christmas at the end of the year. And February 6. Yes, so yun. Yun yung may mga key moments tayo na titignan. I mean, ito nga sinabi nila bago magpasko may makukulong. Wala pa. Number 1, wala pa. Number 2. Si Diskaya, ano pa yon? Voluntary surrender, wala pang warrant. Ay, hindi pa nakakulong. Hindi pa siya hindi pa. At saka sa akin, ang daming mga gusto nilang ikasuhan na mga maliliit na isda. No big fish yet. It's so disappointing to me na nakikita ko na itong gobyernong to is relentless pagdating sa mga private individuals. Pero pagdating sa sarili nila, wala. So yun ang problema. So let's see what happens in December. Listen, we're already at less than 2 weeks away from Christmas. Akala ko pinapalis mo kami sa bahay mo. Kasi medyo Para iba-ibigin. I think you guys have to leave na. I need to rest na. Hindi ba historically mababa talaga ang output ng tao, ng warm bodies pag November, December. Most of the big rallies first Unless quarter. INC ka. Unless INC. Pero even then, mababa yung numbers nila for Relatively, themselves. fairness, yeah. Mababa By ang their numbers nila standards, para sa kanila. Hindi sila umabot ng 1 million, which is usually kayang-kaya nilang In abutin. fairness pa rin INC. In fairness pa rin. Force pa rin. Pero ang first quarter storm, ang EDSA, nangyayari yan, Jan, Feb. So, Yeah, I think Feb will be I'm the not next too big thing. bothered na onte ang lumabas nung November 30. Okay, so last point. So what should be the game plan now for the real opposition? Ano bang position? De facto unity with the administration in sense na push BBM to make the most concession and basically have a unified candidate against Sara, or basically each have to go for their own side, bahala na lang, rambulan na lang sa 2028, or who knows, baka Sara will not be able to run, makasuhan na yan, so let's not worry about it. Kasi the argument of some is, ayaw maging epal yung ibang leaders ng opposition. Pangalawa, baka maging divisive pa yan. May mga gustong Bam Aquino, may mga gustong Risa, may mga baka Kiko gusto nila, it's time for Kiko. Syempre, baka maging divisive daw yung issue na yan if you raise it now. Others would say, no, this is the time to show direction. People want to see. Sara already made it clear she's gonna run. BBM has made it clear na ito na, legacy niya na, this is it, and wala siyang klarong kandidato. So, where do you think should the balance be? Ikaw, Mark. Sige. Kanina pinag-uusapan natin, di ba? Ako sa ngayon di ba merong survey na lumabas yung sa WR numero kung ilang porsyento yung DDS, ilang porsyento yung Pink. So yung DDS nasa 33% dun sa survey nila. Although syempre tignan din natin yung ibang survey, pero siguro mga nandun nga. Tapos yung sa Kakampinks, kalahati nun. Sa admin, medyo kalahati nun. And then the undecided, malaking undecided. Undecided, malaki. Oo, malaki yun. Yun yung kaya importante, yung ilalabang candidate sa 2028 ay attractive dun sa undecided. Okay? Kasi definitely That's a good point. hindi mo na kailangan ligawan yung kung Pink ka, malabong boboto mo si Sara or Correct. Duterte ka. Good point. Kung admin ka, ganun din, malamang malabo ding So, dapat dun sa undecided. Kumbaga attractive or pwede nilang iboto doon sa undecided. Sa ngayon, ang pinaka ko pa rin is a combination of Pinks and Atulfo. Doon sa kampong yun. Sa akin yun pa rin yung aking combination. Kung sino man nasa taas, sino man nasa baba. Pero at least kailangan magsama yung dalawang grupong yun. Plus, ang sinasabi ko din, hindi sila sobrang associated with the admin. Right. Yun yung sa akin. Okay, Dapat so yun, kung kaya ng admin maglabas ng sariling slate for senator, VP, kung may makuha silang pang-presidente na hindi naman ganun kalakas. That's a good Ilaban nila yon. Medyo humiwalay yung doon sa Good point. Pink and Tulfo na combination. Kung ano man mabuo doon. With that being said, I think sa ngayon, syempre sa Pinks ang pinagpipilian, si Lenny said sa ngayon di siya interesado. Bam and Risa, yung dalawang yun naman din lumalabas sa mga survey, diba? Sa taas ng konti si Risa. They need to step up. They need to, walang masama na hindi naman siya rivalry o pero pareho silang magpakitang gilas, pareho silang sa ngayon hindi yun na lang muna. mahirap. Ikaw ingat ka Hindi, pero mahirap Mahirap magsalita. Mahirap siya. Sa akin, hindi, ito, na lang din, baka may magagalit din sa akin, mas prefer ko dun sa dalawa si Bam. Sa ngayon,
sa ngayon. Dahil in terms of winnability, ang problema kay Risa, ang dami silang binabato, ang dami silang inaano, hindi naman totoo, na pagkakamalan siyang sinasabihan ng NPA na hindi naman totoo. So may mga ganong tag kay Risa. Sa akin, I think, pero I think there's still... But the loyalists are more comfortable actually not with BAM. Because of BAM na endorse. Sa Aquino, yun ang... And also the INC endorsement, sama lang na loyal sa... Hindi, pero ang INC naman, ako sa ngayon, hindi ko tinitratong kalaban eh. Kasi they're swing voter. Swing voter pa rin eh. Although yun nga, pag si Marcoleta yung naging VP nung kabila, automatic, nandun sila sa side na yun. So sorry na lang, Aimee. Pero si Risa, I think, ngayong taon, dapat should ramp up yung kanyang Pero how can she do that without looking epal or looking forcing her case? Kasi yun yung attack kay Risa, di ba? Remember, sumabog to 2 months ago, nag-attack yung iba kay Risa. Hindi naman si Risa nagpanalo kila Kiko at sila naman actually di Kiko side yung nagsalon. Ako like how they update you, sensitive to eh. Ako last na lang. Siguro parang mga out of the box ideas. Ito yung sasabihin ko. Ano out of the box? Baka medyo magalit yung mga akbayan na nanonood sa atin. Unahan ko na kayo. For example, safe zone to, safe zone. Safe zone. For example, safe zone to. Ano ang hirit ngayon kay Risa? Lahat sila Banat Bay, sila lahat hinihirite sa Risa. Inaano sila kasi yung sabihin na natin, tinutokso sila ni Sec Ronald, ni Sen Ronald. Di ba sa akin, ano ba naman, di mag-podcast silang dalawa. Di ba? Tapos unang episode nila tungkol kay Rowena Guanzon. Oo. Lagot ka. Medyo hindi na outside the box. Magagalit. Lagot ka, Mark Gamboa. Kaya inunahan ko na. Mark Gamboa, sa Pina, sa Senate, hearing. Hindi, kasi ito, yung DDS, they won't stop na pang-aasar. Kaya lang nila inaasar. Sa harapan mo na lang. Oo, might as well. Magkukulab lang naman podcast lang naman Ano ba naman yun? And syempre... I'm sure Ronald would love it. And I'm sure that's the only side of the story that loves to do it. pero kumbaga, it would show a different side to Senator Risa. Yung galit siguro na side. pero yung mga ganung isusumbong kita. Ganun yung mga naiisip ko talaga. I think you can rest. I think I'm worried for you. Actually, pinomonitor ko. Tama na. Let's talk. Let's mistake. Mag-Sara Duterte ka rin. Ayun. Pero yun lang. So ano yung mga wild prediction natin for next year at saka on this issue? What should happen by 2026? What should happen? Ako kasi mahirap magsalita. Una, it's above our pay. Bigla. Hindi yan ang Nahirapan ka magsalita. Literally nasa Reddit ka ngayon. Sandali! Hindi nyo pa pinapa-explain eh. Mahirap magsalita because there are many uncontrollable factors or factors that are hard to predict right 100%, now. 100%. Again, yun nga, anong magiging outcome ng plunder case ni Sara, may si impeachment ba sa Feb 6. And then, as I've always said, whenever you ask me about this, the decision is still up with Mayor Lenny. If she does not say whether she will run or not, hindi pa pwede pag-usapan ang BAM Risa. So, mahirap pag-usapan yan on my part kasi it's above my pay grade. Ibang tao nga nahihirapan to tell me ano talaga yung plans eh. So, even ako, mahirap. What I know is madaming kakampings may hang up nung 2022 elections and they will still want Lenny to run, and if she does run, siya ang iboboto nila. But if she does not run, that's when there will be a vacuum that needs to be filled, and then we can talk. But if we don't know ano yung decision ni Mayor Lenny, mahirap magsalita. Next year, definitely I think there will be an impeachment. Baka by Jan maglalabas ng bank records, may magli-leak ang aking prediction, and then after that, medyo malabo pa eh. But definitely 2 to 3 months trial sa House dun sa impeachment case. Para na tayong may Senate mini trial. And I think that will produce a lot of good things. So hold your horses. Caution. Hold our horses. Oo, let's wait and see. Kasi gusto ko din na mag-prepare early, but it might be too early kasi may ibang supervening or you don't want events. to be in the middle, in the eye of the storm. Yes. Kumbaga medyo less the dust settle muna. I agree with that. Correct. Actually, I even see the Bam Aquino argument, which is, di ba? I mean, the Bam Aquino basically thesis is, alam niyo naman, pag kami, hindi kami corrupt, hindi kami mamatay tao, and let's just be practical. Let's win over yung 40-45% na undecided. And most of them don't want to get into ideological fights and ay balikan ng past. They want forward-looking, constructive, pragmatic. Of course, the counter argument is, of course, it's easy for you to say that because it's the Riza type and Trillanes type who are doing the dirty job and taking the punches. So parang nag-piggy bank ka basically sa kanila. I'll be honest, that's the other side of the coin.
Exactly ganun. But there could be also one theory whereby all of this can work together and there could be really one unifying candidate that can make all of this work, including bring the loyalists and the admin as a de facto ally, but nevertheless, with no strings attached. Pag si Lenny next president or si Risa in a fair game yan, you can go after BBM, you can go after all of that. Ikaw, let's close on this because you're the host and you were trying to kick us out looking at that. No, I'm not trying to kick you out. I'm actually very intrigued at the discussion. Pero sa akin, It's nice. It's a good Ganito lang yung basic sa akin. Right now, let's see what the House does. Given that Marcos has already said na may 4 na priority bills. So tingnan natin kung anong gagawin na with these 4 priority bills, kung talagang mapapasa siya in its true form, how it's supposed to really be effective, number 1. Number 2, let's see what happens to the cases against Sara Duterte. Tapos let's see also what happens with the other accusations. And also kung ano ba mangyari dito sa flood control issue na to with the ICI. I mean, let's face it right now, na the ICI is powerless. All they can do is recommend. Yun lang ginagawa nila. And even the way they investigate, mahina mag-investigate. Hindi nga sila makagawa ng live stream with their current state. Sasabihin lang, executive session, wala na, tapos na, wala na live stream ulit. They're so useless. And I don't even think they have enough budget, manpower, and supplies to be able to do proper investigations. So the way I see it, ICI is dead. Kailangan maipasa yung totoong independent commission on flood control. Yan. So kung makita natin yon, let's see what happens. Now, with regards to Sara running, and honestly, tingin ko kay Sara, tingin ko duwag siya. I really think that. That's why hindi siya tumakbo ng 2022. Yun lang yun Hindi siya ready. Obvious naman Exactly. Because nakita niya... It's out of her league. I mean, obvious. Yeah, even now, it's still out of her league. She knows that. Kaya siya kabado. She is afraid that baka manalo nga ako and oh my God, anong gagawin ko kung manalo ko? Natatakot siya. Hindi siya katulad ng daddy niya. Yes! Digong had the gravitas, kahit mali siya, meron pa rin siyang authority and all. Yes. And this is not sexist, by the way. It applies even more to Pulong or Bato. Sure. Sara is the most competent kid, just to be clear about it. Yeah, and nakikita ko talaga sa mga anak, especially with Sara Duterte, I really think meron siyang konting takot na paano nga kung manalo ko, anong gagawin ko. Oo, this is above my pay grade. You get promoted to your level of incompetence. But for survival, she has to. Yun. So baka gawin niya She out will be to survive. Tapos bahala na. And then nakikita mo naman the type of people she hires. She doesn't hire based on competency. Loyalty. Based on merit. Based on loyalty. And as long as sunod-sunuran ka and you do not question anything she says, she hires you. Grabe! Pero pansinin mo, lahat ng mga tao niya na hinire niya, kausapin mo, lahat sila, opo, yes po, wala po akong alam dito. Mga yes men, yes. Sinabi lang po ni Sara, gawin ko po to, gagawin ko po. Paano na si Zulaika? Nako, ibang issue naman yon. Okay. Paano na si Madriaga? Yun. Tsaka si Colonel La Chica. So may mga ibang mga ganyan pero hindi mga Verdugo. So pag tinignan mo, yan ang problema ni Sara Duterte ngayon. And not only that, she backed out of 2022 because nakita din niya na, ay shoot, baka pwede ako matalo dito Baka matatalo ko ni Lenny kung tumakbo ko, si BBM tatakbo. Hey, internal surveys were showing. Internal, hindi ito lumabas. We're showing BBM Sara run, at the same time, Lenny wins. 100% Lenny wins. Kaya, si Isko rin malakas. That's why they had to unite. Yes. Pero may isa pang problema si Sara Kaya ayoko din magsabi sinong tatakbo, anong mangyayari after. Meron pang isang super wild Black Swan next year. After Bato, Bongo. Medyo gray rhino na yan kasi medyo possible siya Yeah. Sara Duterte can also have a warrant of arrest. Yun, from the ICC. Yes, of course. Or it's possible she'll go into exile. Tatakas siya. Fourth quarter of That's 2026. There's a third option. Just escape. Just go away. Yeah. Just maghumba ka with si Kasi pag nahuli si Bato, pag lumabas ang warrant ni Bongo, more or less siguradong may warrant si Sara. Yun. Pero at the same time, remember Sara Duterte feels untouchable. Pulong Duterte feels untouchable. Basta, ang gagawin lang nila, stay in Davao. Yun ang strategy nila. That was the strategy. Pero if mahuli si Bato, I think that will be shattered. Kasi kahit Digong pa lang, medyo parang, wow, this is... Kibuloy pa lang. Yeah, Kibuloy yan. Kibuloy was Kibuloy and naka-strike 2 na sila I think one more if Bato gets... I think they will lose that sense of impunity. I think they're really...
you could see si Sara's putting a strong front eh. Hindi lang strong front. Sara Medyo Duterte desperate. is performing right now. Alam mo, what she's performing? She's trying to look presidential. Right. Oo, pero nakakatawa. Sino yung nagsabi nga nun eh? Sige, tignan natin gano'n ka presidential to. No comment ako dyan. Pahuli natin ulit si Zulaika. Tignan natin kung presidential pa ba siya. O baka pag wala na daw ulit yan. Pag Balik natin si Torre. Si General Torre. Ano nangyari kay General Torre? And Zulaika is part of the ombudsman case. Yun Part siya ba? sa mga kinasuhan. Oh, yun. Si Zulaika. Can you imagine kung pinatawag si Zulaika ulit, na ospital ulit si Zulaika, ay nakol. Basically, that means release the Kraken. Okay, so this is the part, fast talk part na to. Anong wild predictions natin next year? What do you think is a gray rhino, black swan? Ayun na nga, Bato and Bongo shipped out next year. And Sara potentially face trial and Sara impeachment, definitely. By the House, impeach. Trial by the Senate, it depends. I think sige, let's Wild prediction Wild to. prediction. So, okay. Mako-convict si Hindi ito Sara. forecast, hindi ito Mako-convict siya for and mako-convict siya of impeachment court. impeachment, yes. Oh, And after that, then yung kaso niya with the ombudsman will flourish and then makukulong yan. Knockout? May chance for knockout ng mga Dutertes next year? Oo, make or break na din para sa para sa admin kung hindi makalusot pa yung Duterte next year. Tuloy-tuloy na Silang yan yari. pa 2028. Yun, yung kay Sara, parang gusto kong paniwala pero parang may side ako na na parang ayoko maging masyadong optimistic kasi No, but it's not optimism, di ba? Parang na to red wedding na to, unahan na to use it or lose it. Hindi, pero I think the gloves are off sa 2026. Talagang talagang Wild prediction. It could be absolutely zero. Yes. Ako, I'm not being too optimistic Ako kasi, I've always seen the Marcoses as the most tuso, the most Machiavellian. Ang galing nila Be careful maglaro. what you wish for. And They this is- might over-succeed. No, honestly, what if the Marcoses over-succeed and then the game changes? And this is not a compliment. This is not a compliment. Exactly. No, that's This what is I'm saying. just reality. Napakulong si 100%. Kibuloy, napakulong si Duterte na ship out. 100%. Nobody could have imagined that. Yes, exactly. So, Yeah. it's not me being optimistic na makukulong si Bato Bongo next year. I think this administration and that family just has the guts and the Expertise. Machiavellian expertise. We're the OG. Sabagay, ang the other one na may natitignan din at marami ding si Ombudsman Remulla. I think ako may confidence ako sa kanya. Same. By next year, mukhang maraming mabigat na pangalan ang makakasuhan, may iba makukulong. So I think kay Remulla, Let's pray for their health. By the way, everyone is under God, pressure. Lord, everyone is please. under Pero pressure. tumaba si Ombudsman He looks better. He Nagliliwas got malusog healthier. na, oh. Yes. He looks better. Yeah. Before we end, ang isa ko na lang din Sige. gustong ipasok si Madriaga. Sino ba siya? Siya lang naman ang ninong ng isa sa mga anak ni Sara Duterte. Oh, Interesting. wow. Why not let's make this a little bit more wild? Sinong unang uwi? Zaldi or Harry next year? Or uwi ba sila at all? Parang hindi naman yan wild Or mahuli? Mateves ba sila? Mauna uwi si Harry. Mauna Harry, uwi si Harry. ikaw. Tingin ko si Zaldi. Tingin Ako ko si rin Zaldi ako. Yeah. Ikaw. baka Zaldi nga. Parang. Interesting. Oh, ako lang ang Harry. Ayos. Bring him home, Harry. So how do you think? Tevez style yung mahuli yung or medyo matino-tinong ang pagbabalik? Matindi na yung application niya sa Netherlands and then magko-cooperate ang Netherlands to Austria return yung him. niya, di ba? Austrian Hindi na Austria kasi nasa Netherlands Yeah. pa siya by now So it will be Netherlands Pero yung according Dublin rules, diba? according to It the only Dublin applies, rules yeah. na Netherlands na dapat ang mag-process if hindi siya na ship out by December 10 to Austria. Oh. Siya cattle. Pero again, everything is tentative because Yeah. This is wild prediction. It's not even a forecast. No, Yes. because Harry Roque is not telling us the whole truth. We only know the truth after the fact. So shocked. I'm so shocked. Hindi, I'm willing to say there's a Harry in me. There's Harry. There's a part of me saying baka nga Harry. Ikaw, how do you think Zaldi will come back? On his own, ma-arrest siya? Arrested yan. Tevez style? Interpol, talagang Yung kay Harry mas mas tahimik. Yung kay Zaldi siguro ang mas medyo They're gonna make it, they're gonna make a real example out of him. Kasi kung di nila maibalik si Zaldi ko, talagang problema yan. Talagang problema to the Yeah, credibility exactly. of the government. I mean, they know where he is Banana Republic tayo. Oo, at this point saan ba Portugal?
Portugal nga daw eh. Pero pinapalis na rin. Pero walang extradition ng Portugal. Pero they're asking for the Portuguese government to help pa rin eh. So kahit na walang extradition treaty, kaya pa rin lang sabihin. Interpol yan eh. Oo, kaya pa rin yan eh. Sabihin, tulungan mo na rin kami dito. Paano pag napauwi si Zaldico, nakakulong siya, like Madriaga, mag-execute siya ng affidavit? Go. Na notarize. Go. Yeah. Listen, if Maybe you want to suggest something. Zaldi, if you're watching us, we're suggesting come home na. You can file an affidavit. Wala akong notary license. So, sa iba ka magpa-notarize. Ikaw, advice mo kay Harry? Do you have an advice for Harry? Yung yung mana ko. Yung share ko doon sa Biancham. Otherwise, ibubuking mo pa siya lalo. Hindi ako, iniingay ko, yung sa media, hindi kay Harry, more sa May point media. ka. Tingnan nyo naman May yung blind kay spot. Harry. Kasi May blind spot. hindi You're right. tinatanong si Harry tungkol dun sa lupa niya. You're right. Diba? Ako message sa mga DDS siguro. Kayo, parang you fight, papakamatay para kay tatay, ganun. Si Harry ganun din. Pero si Harry, merong 400 Hectares sa Bataan. Kumbaga, he was able enrich yung kanyang pamilya dahil sa kanyang tie sa mga Duterte. No, So kung nagaganyan-ganyan siya, nagpapakamatay siya para kay Landigaw, nagigets ko kung bakit. Let's Diba? appeal to ang madalas nakakausap si Harry, TV5 tsaka Radyo 5, mga shows doon. So I appeal to the journalists there and the anchors naman. there Correct. na paki-research yung yung company sa Bataan? First Bataan Mariveles. First Bataan Mariveles Company, and ask Harry Roque if Biancham owns that, and again, relationship ni Harry Roque sa Biancham. Si Biancham talaga talaga yun. Walang question doon. And yung land grabbing, if may land grabbing. Ako naman, dun sa anti-dynasty, ang problema dun sa ibang lumalabas nga, Okay, masyadong 1,000 mahina. life tayo dyan. Masyadong mahina in a Not sense bad. na posible pa rin sa isang probinsya, 5 silang nakaupo. Kasi may mga loophole per district pwedeng So I think the best para sa akin is ma-limit per province siguro 2. At the very most, 2. Isa sa local, isa sa provincial. Tapos sa national, 1. Diba? Tapos Sa national parang ganito, sa Congress, walang dapat na kapatid. Walang magkasame na pangalan, ganon. Sa senator. So are you referring to Boji and Sandro's bill? Kaya, can we That's not it. specify? Sige. Okay, let's specify. What are different versions? What are the pros and cons? Basta, Okay, let's go technical. technically, yung kay Kong Sandro and Speaker Boji, pwedeng may Presidente Marcos, pwedeng may Senator Marcos, pwedeng may Congressman Marcos, pwedeng may Mayor Marcos, and may Governor Marcos all at the same time. Pwede. And I'll add pa. Paano naging And exactly, and I'll add Barangay pa. Captain. Barangay Ano Captain. anti-dynasty bill yan? And Hindi ko not just that, maintindihan. not just that. Pwede ngang iba-ibang district. Iba-ibang district Pwede. And party list. Party list pa. Oo. So, walang nagbago. Wait, so Tama yung sinabi ni Isidre. Basically, this Why bill is that performative? legalizes Exactly. dynasties. It's not even- That's the problem Sino with that. nagsabi? Si Isidre. Si Kong Jude. Oh, wow. Sinabi niya na, Yeah, he said that. because it's true. Literally, Tignan mo, yan ang problema nga sa mga D. They have governor, mayor, councilor, congressman. They have, lahat, meron sila, kompleto sila. Now, this bill protects all of them. Legalizes naman siya. O, tingnan mo, nakalagay So, naman saying, dito. We're following the law. Legitimizes Yun ang problema. Pero anong pinagbawalan? No? To be fair lang, para lang klaro. sige. Ang Pros and pinagbawalan cons. ni na Pros and Sandro and cons. Speaker Boji D is bawal yung successive. Meaning kung Mayor Marcos ngayon naka 3 terms, bawal ng Marcos ang susunod. Hindi ko nabasa yun. Anong section yun? Wala yun Wala. Parang wala. Walang ganun. Pero ano pinagbabawal nila? Ano lang pinagbabawal nila? Wala. Limit to 1. Meron! Wala. Isa. Limit to 1. Sabi lang, limit Pag to sa 1. distrito, isa lang. Isa lang. Oo, pero ang problema nga nun, na nakakatawa dito, Maraming distrito kahit sa isang distrito, talaga naman isa lang ang mananalo eh. Oh, ang sinasabi lang hindi pwedeng 2 D maglalabanan sa isang distrito. Oh, isa lang naman ang mananalo eh. So, I can't say na hindi ako sure na wala. Ang alam ko, Wala. bawal yung mana-mana. Wala. Bawal yung walang mana. nakalagay. I'm telling you, I read it. Sa I akin read siguro it. dapat hanapin muna yung kung saan pwedeng mag-agree yung lahat. I think yung unang-una is yung dun sa successive. Maganda sana mag-agree muna lahat. Bawal ipagmana. Bawal after 9 years hindi pwedeng pumalit sa iyo Asawa, anak, ama, kapatid. pinsan, muna. After even 3 years pinsan. pwede ka nang tumakbo ulit. So yun muna at least. mag-agree Pahinga. muna sila May doon. pahinga talaga na Oo. totoo. Pangalawa, siguro ilan ba ang pwedeng per province kunyari? O pag Metro Manila per city, ilan ang pwede? Pwede ba mayor tapos konsehal anak?
Hindi Is that pwede. considered a dynasty already? Governor, mayor, municipal. Bawal. governor, mayor. Dapat bawal. Yeah. Ano lang pwede kung dalawa? Hindi pwede. Alam mo sa akin, Isa ako lang lang, per province. ako lang to be strict about it, wala nang political dynasty. Fourth consanguinity, yun na yun. Fourth degree. Dapat. Yun na yun. So, ang definition is the concentration and dominance of elective political power by persons related to one another. Yun ang definition nila ng dynasty. By that definition, ang dami mo. Hindi, sa kanya hard stance eh. Ang problema sa hard stance, Hindi mapapasa yung sinasabi mo. mapapasa. I understand. So, But may I'm saying, compromise eh. nakikita ko kasi dito ang strategy ng ating mga kongresista, kina Sandro, ganito yan. Let's start with the bare minimum. Akit tayo. Kaya tayo, para malayo yung yung starting sakbayan naman, stand sila, Kabilang side. maximum Oo. tayo, baba tayo, Kabilang. negotiate tayo Okay in between. yan. Yun, okay yung isa. Okay, Yung mataas tayo, Tapos, bawasan na lang natin ni favor. o sige, compromise. O sige, third degree na lang. O sige, pahig tayo third degree. Pero, importante dito yung succession. Na kailangan klaro, if you run for mayor, tapos ang 3 term mo, you can never run again. Period dapat. Ang ginagawa kasi ngayon, Bisan gusto ng tao eh. kaya ngayon nga tayo nagkakaproblema ngayon with elections eh. Kaya nga nagkakaroon naman dyan. Sobrang extreme pala Hindi, yung sa'yo, ha? pero hindi. Gusto mo ba talaga? Yung ginawa ni Binay, for example, yung ginamit ko example si Binay, tumakbo 3 term. Nagpahinga, asawa niya tumakbo 3 term. Balik siya ulit, 3 term. Ang mali doon yung asawa. Kasi yung si Binay, kung sa 4th term niya, kunyari nanalo si Peña, di ba? May laban na bigla. Makukumpara ng tao, paano yung pagka-mayor ni Peña, paano yung pagka-mayor ni Binay, tsaka pumili yung tao. Kung gusto talaga nila si Binay, or kung, for Pero example, sa akin, yung mga good mayors, yun naman ang maano natin. Sa akin ganito lang kasi. Like Vico. Yeah, hindi, pero sa akin ganito lang kasimple. Hey, alam mo, you know what? Sa proposal mo, mapagbabawalan si Vico. Na natapos lang Absolutely. natapos lang yung 9 years niya. And yes, I like that. Why? Kasi, pwede naman siya tumakbo, sabihin natin Congress or Senate. Tapos na siya for mayor. Pwede siyang mag-go to another position. And drastic. And for me, alam mo kung ba't drastic ako? Dahil sa'yo. Ikaw nag-convince sa akin. Alin yung natin dati? Yes, ikaw usapan yung nag-convince sa akin na political dynasties, nothing good will come out of it. Kailangan talaga ayusin yung mga institusyon and give people an opportunity to be part of the government. What about yung mga Kennedys in the US and all? I don't they give are a good. crap. So you don't think we'll ever have a good dynasty? No. Sabi natin, Robredo daughter will run next as mayor of Okay. Robredo will run for Well, actually, sa proposal mo, yun ang question ko. Pwede. Mayor Lenny, naka 9 years. Exactly. Let's Sabi mo, never na pwede tumakbo si Lenny. Pero pwede bang Tumakbo ay yung ka? anak niya. Oh. After 3 years na pahinga. After 3 years na Oh pahinga. yeah, kung may pahinga, yes. Wag yung siya yung magtatakbo pagkatapos ni Lenny. Pahinga pero yung pwede. same na tao, Hindi bawal pwede na, Graduate na dapat. Yes, kagaya for president. Tumakbo ka, that's it. 1 term, you're done. You never can ever run again. It's consistent. Just to be clear, yung bill na proposed, it does not prohibit cross-level or cross-jurisdiction dynasty. Yes. Pangalawa, it does not prohibit a dynasty from immediately succeeding an incumbent relative. Yes. Wala rin. Pangatlo, and it is silent on party list. Yes. So ano lang pinoprohibit? So ano lang pinoprohibit? Tingin ko yung party list dapat may separate na bill siguro. I think dapat ano na yung... Ano ako to be fair sa bill ni na Speaker Boji D, ang alam It ko meron provides a eh. good definition in fairness. Ang alam ko may nababan eh. Pero bare minimum eh. I just don't wanna read the full bill now. But Yeah. Ang dami niyang Just to be fair. ang dami niyang Kasi They're not- natin gamitin yung kay Speaker D. Gamitin natin yung sa independent. Masbate. Sa Masbate. Diba? Tatlong distrito, tatlong ko. Dako. Diba? So, dun sa bill, pwede pa rin yung tatlong ko kasi iba-iba Yeah, distrito. no, I totally disagree with that. So I agree na dapat bawal yun. Dapat bawal yun. Yun lang punto No, but ko. I'm just saying, Per province, dalawang ko lang. Parang hindi ako maniwala na walang binaban yung kana Speaker Boji. Parang alam ko, Wala. meron eh. Wala. Pero- I check. pero- Hindi, baka ayaw lang nila yung mag-asawa maglaban over one. So basically, crowd out all competition. Yeah. Which is a form of dominance monopoly, di ba? Parang basically, mag-asawa maglaban, wala nang ibang competition. Wala nang ibang Parang pulo- kamag-anak. Exactly. Or ibang kamag-anak. Natatakbo. So at least yun matatanggal now. That's not good enough. You're right, it has some restrictive element, but it's Of course, not good of enough. course. Pero hindi masama na maglaban yung magkamag-anak eh. Oh, they Kasi cancel each maglalaban other na out. rin eh. Kasi ano eh, kumbaga, Pero yun ang... paano kung magkaaway talaga yung magkamag-anak? Ano, Amy Marcos? Hindi, parang- Amy Marcos, BBM. I'll give you a good example. Villafuerte. Naglaban yung mag-ama. Nagsisigawan, nagmumurahan yung mag-ama.
they were both running for Congress ata. Naglaban, nag-away, nagdedemandahan pa nga. Villafuerte. But you know why that's happening, di ba? Sa sobrang, they're so drunken with power. Yes. At some point, kaaway kapatid na yan. That means they killed democracy. Naging private property fight na lang Yes, siya. exactly. That's how toxic dynasties are. Mag-anak eh. Hindi sa akin. It proves your point, pare. It proves your point. I'm beyond that na. Give up na Listen, tayo. it's not about maganda na hindi maglalabang ang dalawang magkamag-anak. Abby Hindi. and Nancy, kunyari, No, listen, mag-away sila kung gusto nila o hindi. Ang point ko lang is hindi... Isa lang sa inyo pwede umupo. Isa lang, which kaya nga this bill is useless. Dami niya. Because yan ang nakalagay sa bill, isa lang ang pwede umupo. Talagang isa lang naman ang pwede umupo eh. You don't need to state It that. only prevents It is true. gaming the election in that one district. In a sense that hindi pwede purong sila lang maglaban. Like Yes. Villaferte versus Villaferte versus Bihira na Villaferte. nangyayari yun. Ako ang devil's advocate ko dyan ha. Okay lang sa akin mapasa yung ka na Speaker Boji. Alam nyo bakit? Magbabay-cam pa yan eh. Sa Senado, matindi yung version sa Senado eh. So I think ang magsasurvive sa bycam, version ng Senado. Yeah, pero ito, warning ko sa mga kongresista natin ha. If you guys even approve this, vote for this bill without any amendments in its current form, you will Performative. Oo, Lagot kayo kay Kristan. Oo, at saka sa lahat sa taong bayan. Mahugot si Kristan. Arawin kayo ni Kristan sa YouTube. So basically, Kristan, what you're saying, we're worth losing someone like Lenny or Vico not running forever. Yes, and you know what? Parang that's the price we're willing to pay. And I'll tell you, I actually admire Vico Soto for not even running eh. For saying, I will not run. And you know what he said? I am not a savior. He is trying to teach the Filipino people, hoy, wag na kayong umasa sa mga savior na, Dutertes are the only one that can save us from crime. That's not true. Sina Marcos ang kayang mag-save us from poverty. Ano bang ginawa mo kanina ng break time? Parang uminom ng kape. Ano bang ginawa mo? Bumalik ka ibang tao. Nag-Haydarian ka. Ikaw Haydarian ngayon eh. Ako yung hate Daria, no? Grabe ka. Pinapuli mo na ako. Naging Ronald Llamas ka na. Pero at least maganda na napag-uusapan to kasi never before has there been an opportunity to pass an anti-dynasty law. Yeah. So ngayon ang mas merong talagang political capital for us na singilin itong mga dynasty, magpasa kayo ng maayos. Yeah. And I look forward to the debates on this. Maganda sana yung Senate, mag-set sila ng example, sila na magbawal. Pag Senate, bawal magkapatid sa di ba? Yeah. Will they apat silang set doon? Hindi, tsaka Senate, tsaka House, remember to invite Kristan as a resource person sa committee hearings. Okay? Huwag nyo kakalimutan yung pangalan. Kristan, resource person. Huwag nyo isasabpina. Invitation ha, huwag sabpina. Pumunta ako. Kasama na kayo ni Justice Carpio dun sa petition niya. Believe na ako sa kanya. pero You're our imagine kung champion. mapasa to ni Marcos, no? Yung kunyari, kahit sabihin mo ng nasa gitna. Game changing. Okay, ito. What is feasible? Because harikiri na yan. The one you want, it's not gonna happen. What is the mid-range we can get for now? And then hopefully next election, pag mas matino yung Kongreso, we can push for something. Let's be realistic. What can we get for now? Are you willing to compromise with the mid-range option? Ako lang if I was a member of Congress, So make it pass, if I was a member of Congress and tayo colleagues tayo, tapos ikaw parte ka ng dynasty, I will talk to you privately. I will say to you talaga na, pare, gawin mo na to para sa bayan. Bakit ka ba talaga andito? If we're really gonna, harap-harapan, dediretso. But in private, hindi kita papahiyain in a public session na nakikipagdebate na, yan, kaya ayaw mo ipasagana. I'll talk to you privately. Hindi kita Paano kung ang papahiyain. sagot niya, wala akong ibang mahanap na trabaho kasi wala akong kwenta. Well, Ano yan, Paulo Duterte? Hindi, ako ito Let's be honest. Doon sa maraming senador Congress, ilan sa kanila employable in a competitive merit-based they will market? not be employed. Who can earn anything close to that? They cannot, bro. They're not And I am so employable. sorry They kung have hindi never ka worked in their employable. life. Sasabihin ko They have sa'yo, I'm never sorry worked kung in hindi their ka life. When you hire them in your parang company. kinakausap talaga ako ni Kristan na ako talaga yung congressman. Ang isa pa dyan, okay lang ba kung yung isa elected official, yung iba working for government or may ganun pang aspeto. Civil servant. Okay. That's another. As long as hindi directly, I mean, you can say kunya civil servant ka, I don't know, DFA or like
I don't know. Hindi yung empleyado ka din ng Or munisipyo. AFP or Pag career, pag seso, dapat pwede kasi seso yun eh. Pero yun, career yun eh. that's a different bill altogether. That's the anti-nepotism bill naman. Correct. Yan ang kailangan naman. good point, So, good point, ilan good yan eh? Anti-nepotism bill. Talaga ni Chris, At ano, senador na talaga to for 2028. Dali. Officially, we're gonna launch the campaign. Senador. Gamboa! Ano mo ha? Yun ang platform mo. Ban all dynasties. Gambowatan! Bro, ayun. Pero sa 2020. Pero dagdag mo itong isa pa. Ban dynasties. Kasi sa akin, dalawa lang yung bagay na kailangan pagdesisyonan sa simula eh. Una, ito sa akin pinaka-importante talaga, yung after 9 years, dapat hindi papalit kamag-anak mo. Kasi yun talaga nagsisimula lahat ng mga 3 decades. I agree. Correct. Yun number 1 yun. Pangalawa, ilan lang ba ang pwedeng magkapamilya sa isang lugar? 1, 2, 3? Yun ang pagdesisyonan muna. Pag nagkasundo sa ganun, mas madaling i-ano yung mga detalye. Yung tinitingnan mo local, no? I think that's possible. Sana mangyari. Ako naman, yung tanong ni Richard, what's possible na makuha na bill? Akin ang naisip ko, being realistic. bawal magkapatid or magkamag-anak sa Senado. I think mapapasayan. Madaling mapasayan. That's what I'm saying. I just want something to move. Only one Tulfo, only one Estrada, only one Villar, only one Cayetano, mapapasayan. Okay. Sa Congress, si Mark, no? sa Congress, dapat sa tingin ko, only one surname. Yung sinabi nyo kanina na sa bill na Speaker Bogie still allows pag different districts, dapat feeling ko bawal yun. Bawal din. Kay Senator Risa na bill or sa Akbayan na bill, yung first to file COC, pwedeng tumakbo lahat ng mga Marcos, let's say, yung nanalo at yung first to file COC, siya lang daw ang pwedeng umupo doon sa isang bill. So I think that's doable. Nasa Congress, sa Senate, isang surname lang, walang asawa, kapatid, kamag-anak. Senate, Yan, doable yan. Okay. So are we willing, sorry, kasi- going back to this, are we willing to relax any one of these three? It does not prohibit cross-level or cross-jurisdiction dynasties. It does not prohibit a dynasty from immediately succeeding an incumbent, and it is silent on party list. Dun sa tatlo na yan. Yung second, bawal yun sa kanya. I agree with Kasi him. for example Non-negotiable si sa'yo. Gian Soto is vice mayor ng QC. Si Vico Because it Soto affects is the mayor succession. ng Pasig. So, Iba naman. Malayo. Cross ano nga eh. Cross yun. Pwede yun. Pwede yun dapat. Kunyari yung mga Zamora, one is congresswoman sa San Juan, another is congresswoman sa Taguig. Parang yung ginawa ni... Yun, bawal yun. Parang ginawa... Bakit yun bawal? Kasi Congress eh. Pwede sila mag-collude sa loob ng Congress. okay. Ang sagot ko kasi dyan, ikaw kasi sinisisi mo ko na radical ka na sa anti-dynasty. Ay sinabi ko sa kanya noon, ang problema sa dynasty yung checks and balance. So yung Vice Mayor Gian Soto versus a Mayor Vico Soto, wala naman silang They don't work kinalaman together. sa checks and balance eh. They will not have to check and balance each other. Si Congress, paano kung dalawa same committee, same surname? Right. Paano kung appropriations, dalawa kayo doon? Tanong ko dyan, paano mo pipiliin? Kunyari, dalawang First to file COC. Hindi. Unahan sila doon sa... Hindi. Matutulog sila sa COMELEC. Hindi. Ilang oras Alam bago mo, filing, unahan silang Alam mo, takbuhan sila. yun yung sinasabi ko nga eh. Coin. Yun ang sinasabi ko nga eh na pagdating sa pagkakandidato, I don't have an issue kung lahat sila magkakapangalan na tatakbo. Kasi at the end of the day, isa lang naman talaga mananalo. Yun yung... Ito, magkaibang lugar eh. Hindi, ang sinasabi niya, paano kung may tatakbo? Quezon City Congressman Gamboa and San Juan Congressman Gamboa. Hindi pwede. Basta within a certain degree. Sino sa kanilang dalawa ang pwedeng First to file. Ang mangyayari, unahan sila sa COMELEC, nakahintay silang ganun. Or pwedeng sabihin din ng batas na resolve it among yourselves first. Kung mag-agree kayo, sino ang uupo? Or, kung hindi, both of you cannot. DQ. DQ kayong dalawa. So ano yung pinaka-non-negotiable natin? Pwedeng gawin yan. Yun. Yeah, Yung hindi pinaka-non-negotiable. We're trying to pass something. Hindi pwedeng dalawa sa Senado. Clear. Ako Okay. Congress. Agree. Congress din, I think hindi pwedeng dalawa. I agree. Even if it's district party list, hindi pwede. Bawal. Oh. Yung succession. Succession, hindi din pwede. Immediate Immediate succession. Wala rin. I think yun gusto Red line ko. natin yun no negotiation. Yeah. No, I think Sa Congress medyo ano pa ako. I think gusto ko Are you yung willing mapasa, but I don't think it might not be feasible. So depende yun, we'll see. Kasi sa LGU, yan ang pinakamalaking problema. Did you know majority of the LGUs, Pare, agree ako sa 3 dekada na ang mga nakaupo doon. Majority since 1986. Nakaupo pa hanggang ngayon. I mean, the Dutertes, the Binays,
the Estradas ngayon, na ano na ni Zamora, who's also from a dynasty. Escudero sa Sorsogon. Sorsogon. Ang dami. I can name you, mga Villafuertes, ang dami ako maniname sa'yo. Bautista, Davao Occidental. Oo, na nakaupo dun. Sobrang minority yung mga Vico Soto. There Yung are nangyari exceptions. sa There are exceptions. Manila, what happened in Manila? You That's don't an make exception. rules based on exceptions. Oo. That's the number one rule. And the thing is, ito, naniniwala ako na maraming very capable Of course. na pagpatakbo ng ating gobyerno na hindi lang nakakuha ng pagkakataon dahil mga dynasty ay bumabalik, ginagamit ang pera at administrasyon at yung posisyon nila para manalo ulit. That's a fact. Pero alam nyo ang mangyayari dito sa pinupush natin, di ba? Kunyari may mapush na ganon yung 3 terms tapos iba naman. Kadalasan yan ang makakalusot din kaalyado nung nakaupo. Political party. Pero at least hindi niya pamilya. Tapos at any time pwedeng magsarili yun pwedeng magano yun. At least may chance yung tao na mag-break away doon sa pamilya niya. Perfect example, Mayor Lim. Tapos si Atienza. And then Isko, nag-break sila from their magkakasama, mga vice mayors, biglang hindi na tayo magkalaban na. Nung una. Hanilet, magkaalyado, naging magkalaban, ganun. Okay, I'll raise another logistical reality here. So one is the political viability. Pangalawa, aminin natin, isang dahilan ng mga dynasties ay is dahil may pera sila pang vote buying. Meron silang machine. Yeah. So kung tatanggalin mo yung dynasties, magkakaroon ng vacuum. So immediately you need real political parties to fill that out kasi wala naman tayong pera. They will probably finance yung magdadami sila So sure. Ganun That's what I'm saying. Let's look at the reality. If we ban tomorrow dynasties, okay, wala na yung pamilya na yan. Magkakaroon ba ng proxy parties, proxy dummies? For sure. Meron ding billionaires funding. Yeah, sure. Listen, that can happen. That can happen now. Kasi unintended consequences. But that also happens now. Yes. That Kaya happens sa akin, at the end of the day, we're still one step better than where we were today. Yun lang. And kung alam na nga natin, pwede nating iwasan yan at pwedeng tutukan din yan. And pwedeng i-expose. Maganda kasi makukumpara ng tao Oo. Nung pamilyang itong mayor na, makakumpara nila, mas okay pala itong bagong mayor. Tsaka, maganda itong discussion natin. non-debatable This is very naman na nice. magpasa ng dynasty, especially considering sa barangay, meron ng anti-dynasty sa SK. Correct. Oo, so sa Bangsamoro din. precedents na tayo. Sa Bangsamoro, may anti-dynasty din Tignan mo. doon. Sa Pero Bangsamoro. medyo na yung Bangsamoro. Law. Although wala pang eleksyon. Yeah, medyo in the air ang situation. But ang punto, kung nagawa na yan ng Kongreso na maglagay sa barangay tsaka sa Bangsamoro, Pwede. dapat sila din. Oo. Pero okay, let's do a legal devil's advocate. Kung ikaw ang dynasties, anong kakasuhan mo sa Supreme Court to prevent this? Magdi-DRO. Again, I'm being very, kasi I agree with you guys 100%. Ang inisip ko lang, I want this to happen So ano yung mga problema, anong mga butas dito? Well, walang pwedeng gawin na pagbawalan yung pagpasa ng batas. Ang pwedeng i-question dyan ng dynasty is yung sa definition, if it is overly broad Yun or na. overly restrictive. Or restrictive, Ang magiging basis dyan, although I haven't checked, yung deliberations ng 1987 Constitution. So hindi ko pa na-check yung deliberations if they said first degree, second degree, third degree, or leave it to Congress. Pag leave it to Congress, si Supreme Court will have to respect whatever definition Congress does. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Josie Buhay, Elsa Hoffman, Teresita Maribohok Panagiton, nandyan rin si Amelia Parinas, Boyet Asperas, Baby La Chica, Esther Pino AP, nandyan rin si Brad Max, Eman Sabandon, Rebecca Valen, John Kenneth, Elmer Pinaranda, Jody Atas, nandyan rin si 74P Magstrong, Alicia Leak, SNB Owel, and Heights of France, Cesar Galang. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na magabalita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon naming Diyos, sa gitna ng linggong ito, lumalapit po kami sa inyo na may pusong mapagkumbaba at puno ng pagtitiwala. Ipagkaloob ninyo ang patuloy na proteksyon, karunungan at lakas kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan ninyo siya sa anumang panganib, ilayo sa masamang balak at patatagin ang kanyang loob sa bawat desisyong kanyang hinaharap. Naway manatiling malinaw ang kanyang isip, malinis ang kanyang hangarin
at tapat ang kanyang paglilingkod para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Basbasan ninyo ang kanyang pamumuno upang ito'y maging daan ng kapayapaan, katarungan at pag-asa para sa bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Merry Christmas sa ating lahat. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain. Bagong Pilipinas, sabay nating kampihin, tapat at matulungin. Ikaw ang patunay, BBM, sa puso